Purihin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Narito tayo sa pinakamahalagang bahagi nating banal na gawain. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon sa mga papuring awitin na hinati nating mga kabataan na pagbilang sa ating choir. At sa pagkakataong ito, makinig po tayo ng banal na salita ng Diyos. Na ito po yung regular din nadala sa ating banal na gawain, ating beloved evangelist, Wildy Estrada Almed. Praise the Lord. My dear fellow countrymen, let us pray. Father, dearest, in the name of our dearest Jesus, I wish, dear Lord, touch my dearest fellow countrymen. Let them understand that we are thy messengers to convey thy message of love and power and blessings. And those who will believe will receive blessings of power, healing of incurable sickness and diseases, solutions to heartbreaking problems. To all Christians indwelt by the Spirit of the living God, they have power to tread with serpents and scorpions and over the powers of the enemy, and nothing shall by any means hurt them. For the kingdom of God is not in word but in power. Father, I pray in Jesus' name, heal people for thy message, and bind the power back as kasalan biliman daspan name in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. This time, this fellow countrymen, with all the signs and the wonders and the miracles and blessings that everybody will receive, and those who believe, they have testimonies, very convincing, that only God could do it. They testified about the miracle of healing, solutions to the heartbreaking problems, protection from holdovers, kidnappers, and rapists, from killers and murderers. They testified with all sincerity, with all gusto and enthusiasm, to prove beyond any shadow of a doubt that it's real. It came from God, our loving God, a powerful God, an answering God, for God is not dead, He's a living God. Buhay ang Diyos, tumutugon sa panalangin, may prueba, may brinsya, may kabutihan. Na ngayon dapat malalaman ng lahat, pinamahal, na ang nagpapahayag ng kabutihan, ng pag-ibig ng Diyos na makapangyarihan ay dala ang pagpapala. Pagpapalayan ang lahat nakikinig at nakapaniwala na hindi lamang salita ang naniwala dumadalo sa mga congregations na hindi pinagpapala, walang kabutihan, hindi nalutas sa mga problema nila, hindi nagbabago mga galing nila. Mga mahal kayo nagpapadaya sa hanapin ng katotohanan upang kayo mapalaya sa kami ng Diablo. Matanggap ang kalutasan sa mga problema, prueba at ebidensya na kayo nasa katotohanan at Kristiyanong tunay na magmana ng buhay na walang hanggan. Huwag pagmagpadaya. Sa Biblia ay punong-puno ng pag-asa, ng pagpapala, ng pangako, ng kapangyarihan. Walang makatalong demoni sa iyo kay anak ng Diyos. Anak ka ng Diyos na buhay, makapangyarihang Diyos. Sino makatalo sa iyo? Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Marami nagtuturo na si Kristo ay tao lamang. Ngunit wala kang kabutihan makukuha. Sa kabila ay kapahamakan. May nagtuturo na tatlong persona ng Diyos, wala ka makukuha. Lahat ay heartbreaking problems. Sa dulo ay kamatayan sa karagat na katangapoy. Yan po ay nasa Biblia lahat, minamahal. Antabayan ninyo, minamahal. Pag
Pakinggan ninyo mga sitas dito minamahal ay napakalaga ito. Sinabi Job 13, chapter 13, verse 7 up to 10. Isipin mo lamang na tatlong persona, mga personang Diyos. Ikaw ay sinabi dito ng Biblia, you are wicked, you are a liar. Isipin mo lang ha. Lalo na ituturo mo minamahal. No wonder, kapag ikaw'y niniwala na tatlong persona ng Diyos, tumawag ka sa Kanya, hindi ka digin kailanman tumanda ka na. Kung sa mga bagay na maliliit, katulad ng papagaling ng karamdaman, umaasa ka pa sa mga medisina, ang ibig sabihin, wala kang Diyos, walang tumutugon sa iyong panalangin dahil umasa ka pa sa medisina. Sa mga umasa sa Diyos sa katotohanan, hindi na kailangan ng medisina dahil ang manggagamot nila ay si Kristo ang Diyos na buhay. Wala nang bayad, hindi ka malulugi, hindi ka madadaya. Yan ay patunay na ikaw ay Kristiyanong tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Job chapter 13, verse 7 up to 10. Will you accept His person? Singular. Tanggapin mo kanyang persona? He will reprove you. If you do secretly accept persons. Kung sabihin pa naman natin na ang malapag ni Jesus ay gadisan, malaking kamalian magpapahamak sa atin lahat kung ating paniniwala ito. John 8:24 sinabi, if you do not believe that I am He, you shall die in your sins. You shall die in your sins. I am He, ibig sabihin, siyang God the Father. Isaiah 43 verse 10 and 11. Can you read it? Minamahal, use your logic, your correct thinking. Isipin po natin, minamahal. Jesus Christ became a son 2,000 years ago. Amen? But here, in the wheel of prophecy, more than 200 scriptures to prove that Jesus Christ created the heavens and the earth. Amen! Hallelujah! Siya ang gumawa ng langit at lupa. Siya ang umpisa. As a son, He was born in Bethlehem 2,000 years ago. Naniwala tayo sa Diyos. But there is only but one God, God the Father. Amen? Amen. Praise the Lord. But in John chapter 1, verse 14, the Word became flesh. Verse 10, the Word created the heavens and the earth. Ang Verbo siyang gumawa ng langit at lupa. Ang Verbo na Diyos ay nakatawang tao. Verse 14. Kaya minamahal, no doubt, Jesus Christ as man, Son of God. Jesus Christ as God, He is God, the Father, the Creator of the universe. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Ngunit, minamahal, napakalaga nito. Dahil kapag hindi mo 100% mapanulaan ng Panginoon Jesus, ang Diyos na katawang tao, sa iyong panalangin, mabuti kung mayroon 10% dinggin ng mga Panginoon. Pero dito minamahal sa katotohanan, sa amin, 100% ang aming mga panalangin ay tinutugon ng mga Panginoon. Grabe ang manifestation, terrific! God's manifestation in my life, in our lives, so terrific, awesome, so convincing, and so real. That's why I'm not afraid of anyone, even nations, communist nations will attack me. I am sure I can defeat them. In the name of Jesus, I can arrest them all. Even terrorists, I can arrest them all. In the name of Jesus, by the power of the living God. To convince the entire world that God is real, God is power, to become His Son of God, is to become a powerful Son of God, a Christian indwelt by the Spirit of the living God. Hallelujah! Praise the Lord! It's a power to become a Son of God. Hallelujah! Praise the Lord! If it's true that there are aliens in outer space, millions of them, I'll never doubt I can arrest them all in the name of Jesus. Hundreds of billions of alien soldiers, I can arrest them all in the name of Jesus.
The blind were able to see. Just a few seconds. Prayer of ours, we pray to homosexuals. They become normal. Yes, amen. The lesbians, they become normal. The NPS became Christians. They're converted to Christianity. Immediately, when they attend, they're converted to Christianity. Praise the Lord, hallelujah! Praise the Lord, glory! The killers and murderers, they become Christ-like if they listen to the gospel and attend the services. You can see the goodness of the Lord, His mighty power. You can see that He is a loving God, and a living God. Buhay na Diyos, a living God. Hindi patay, hindi sininto, hindi bato. May kabutay kang makukuha, may pagpapala, tumutugon sa panalangin. Because He's a living God, tumutugon sa panalangin. Lutas ang problema mo, kanyang kaligayahan. Na ikaw'y magpapasalamat sa Kanya dahil natanggap mo ang pagpapala at ang gagaling sa Kanya. Diyos na buhay. Napagabait ng Diyos pag nalalaman mo, pagkaya sa katotohanan, you'll cry with tears of joy day and night as you worship the Lord until the experiencing sweetness of the love of Jesus. Hallelujah! Because you can prove it there in the Son of God, that are bound for heaven, you're a child of God once upon a time. You will in sin to perdition, for destruction in hell. But now, when you hear the gospel, the true gospel, the power of God unto salvation, you become a Christian with all the signs and the wonders that you will be very happy to serve the Lord day and night, praising Him, worshiping Him in spirit and in truth. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kindly, read it. Juan Kapitulo 8, versikulo 24. Sinabi ko nga sa inyo, na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang siya, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Let us say, praise the Lord. Isaiah 43, verse 10 and 11. Early, beloved brother, From the book of Isaiah, chapter 43, verses 10 and 11. Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. I, even I, am the Lord, and beside me there is no Savior. let us say, praise the Lord. Makita po ninyo mahal sa will of prophecy mamaya, Jesus Christ is the Savior and Redeemer. God the Father, more than 200 scriptures. God the Father is the Redeemer and the Savior. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Paano maging God the Son? Isa lang ang Diyos. 1 Corinthians 8:6. To us, Christians in the truth, there is only but one God, God the Father. Can you read it? Can you read it? Unang Korinto, Kapitulo 8, versikulo 6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo sa Kanya, at isa lamang ang Panginoon, si Jesucristo na sa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo sa pamagitan niya. Let us say, praise the Lord. Isa lang ang Ama, God the Father. God the Father is the only one true God. Jesus Christ ay tinatawag rin God the Father. Minamahal. Kaya, di ba? Mga teachers na kulang sa panalangin, wala sa katotohanan, walang espiritu ng katotohanan, hindi maunawaan ang Biblia kahit binabasa na. Isaiah 9:6, makita mo, ang bata tinawag ay God the Father. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Jesus Christ was born in a manger. He's called the mighty God, wonderful, counselor, the Prince of Peace, the everlasting Father. Amen! Hallelujah! Praise the Lord!
Jesus Christ is God the Father. Ayon sa Biblia. Kyle Rinette, our beloved brother Ernie Bascon. Isayas Kapitulo 9, talatang 6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Hallelujah! Praise the Lord! Glory! Makapangyarihang Diyos! Walang hanggang Ama! Hallelujah! Praise the Lord! Glory! Kung maniwala kang gadisan, doon ka babagsak sa hope. Naniwala ka ng ibang persona. Sabi ng Biblia, you are wicked, you're a liar, impostor. Ay, paano akit sa langit ang wicked? Ang impostor. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Glory! Yung mga nagtuturo na si Kristo hindi Diyos, walang itinuturo kundi kapahamakan ng aking ginigilay ng mga kababayan. Si Kristo ay tao. Totoo na sa Biblia, si Kristo ay tao dahil ang Diyos ay nagkatawang tao. Amen! Praise the Lord! 1 Timothy 3:16, without controversy, wala nang pagdidebate, God was manifest in the flesh. God the Father, this only but one God, the only true God, God the Father, ay nagkatawang tao. Dahil sa Biblia God, ang Diyos na isa, God the Father, ay bumaba ng katawang tao. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Let's magsabi, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya Rinette. From the book of 1 Timothy chapter 3 verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the word, receive up into glory. Praise the Lord! Hallelujah! Kapag hindi ka maniwala nang malapang Isos ay Diyos, mamamatay ka, itapong ka sa likupain. Amen? Pag ang paniniwala mo, dahil nadaya ka ng mga false teachers, na mga preacher ng Diyos, dahil ang preacher ng Diyos ay kasama ang Diyos sa mga Panginoon. Kasama. Paano mo lalaman kasama ang Diyos? Pag nanalag sa mga bulag, gagaling ang mga bulag. Ang mga pilay lalakad. Ang mga kitongin, magbabago, mawala ang kitong. Ang magkaramdaman ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Hindi pa rin salita. Ano makukuha mo sa salita? Bakit tayo nagsasalita? Upang ating minamahal pagkababayan may karamdaman ay gagaling ang karamdaman nila, karamdaman na bunga ng kasalanan, upang ang masamang ugali, kung dapir repest, NPA, kapag natanggap si Kristo, magbabago, maging tunay ng Kristiyano, magpamana ng buhay ng langgang. Salita ka ng salita. Salita ka ng salita. Si Kristo ay tao lang. Si Kristo, tao si Kristo. Tatawag Kristo ng Diyos. Kumusta nakikinig? Pinagpala ba? Dahil salita. Pag salita ng manugad ay magdadala ng pagpapala na gagaling sa langit. Pagpapala ng kapangyarihan. Hallelujah! Praise the Lord! Bakit ba tayo nangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo? Tayo nagkukusada, gumagastos ng millions. Tayo nasa TV, anong layunin? Upang ang tao ay magtanggap magpapapala, gagaling karamdaman, magpapago, maging tunay ng Kristiyano, matanggap si Kristo, matanggap ang Espiritu ng Diyos, upang sila ay maging tunay ng Kristiyano, anak ng Diyos, magpapagpana ng buhay, nalanggan, sila to become Christians by heart in the truth, and then submit in their life. Their heart-breaking problems will be solved. Marital problems will be solved. They will be armed, indwelt by the Spirit of the living God. The Holy Spirit in Christ Jesus will make me powerful against Satan, against Satanism,
The love of Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Hallelujah! Kay nangaral ng Ebanghelyo upang lahat ng tayo matanggap ang Espiritu ng Diyos upang magkaroon ng kapangyarihan laban sa kasalanan, laban sa kamatayan. Hindi ka natadaan sa libingan pag mayroon kang Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Pag mayroon kang Espiritu ng Diyos, you can overcome the devil. You do not succumb to the whims and caprices of the devil. You are not overcome by hold-uppers, kidnappers, and rapists. Just shout in the name of Jesus, hold-uppers, kidnappers, and rapists, killers, and murderers, be frozen in Jesus' name. Hallelujah. Terrorists, killers, and murderers, be frozen in Jesus' name. Yeah, frozen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Nandiyan na sa Biblia. Nakasulat yan. Anong Espiritu ng Diyos? Kapangyarihan. Pag dapat siya hold-upper, kidnapper, hindi magtagumpay. Ang makikita si Kristo nandiyan, ang Espiritu ng kapangyarihan. Hallelujah! When the Holy Ghost is come upon you, you have power to cast out demons. Kagating ka na ahas, baliwalang ahas sa'yo. Lason baliwalang sa'yo. Bala baliwalang sa'yo. Ang mga balay walang pinta sa'yo. Sa pangalan ni Jesus. Anak ka ng Diyos, templo ng Diyos. Kristiyanong tumagbana ng buhay ng hanggang. Talunin ka ng Diablo. Hallelujah, presto na imposible. Anak ka ng Diyos, talunin ka ng Diablo. Imposible yan. Kapag anak ka ng Diyos, nandiyan na lang ang proteksyon. Ang mga anghel ng Diyos magpapantay sa iyo. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tingnan mo yung patuto ni Brother Relindo sa Tarlac. Mga Deromite NPA, nagpapasama sa kanya, pupuntahan ako. Doon na lang, nakatumba na. Akala nila pagkakataon lang, linindol minsan. Pagbalik, ikalawa, akala na coincidence lang, pagkataon. Lumindol uli. Medyo natakot na sila, baka totoo. Sabi ng mga NPA, baka totoo. Ikatato, lumindol muli, nagatumba sila lahat. Naiwan na Arbalite. Nagulat sila, takot nila. Totoo! Hallelujah! Sabi ng mga NPA, pag may plano kami kay bisan may daming patayin, kami na napapahamak. Kaya naniwala sila kayo, kumpetido. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Yan, kayo lahat na maniniwala, matatanggap din yan. Pinag-privat ebidensya na kahit tagapagmana ng buhay ng walang Kristiyanong totoo, hindi Kristiyano-Kristiyanuhan, hindi anak-anakan, tunay na anak ng Diyos sa tagapagmana ng buhay ng walang ang Diyos may buhay, real sa buhay mo. Hallelujah, praise the Lord. Kaya pag born again Christian na totoo, hindi tiki na born again Christian, makita mo halos hindi na taga magkakasala. Magtataka ka. Sabi nila, bakit ang lusyang ito? Ang haba na buhok, pinagtatawanan. Hindi bali pagtatawanan ng mga taga-sanlibutan. Hindi bali pagtatawanan, sabihin, hindi ka na maganda. Nung araw, lipstick ka. Grabe, mapulang yung pisngi. Mapula dito, oh, pulang-pula. Lahat, halos naked na. Wala na halos ng damit. Ang palday hanggang hita. Hita na lang. Sabihin, bakit? Hindi nakikita ang hita mo. Dati nakikita. Pangit ka na ngayon, ha? Sabihin mo, hindi bali pangit. Ako'y maganda sa langit. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Tingnan mo. May pastora kong nakita, pastora ng nanawalang Godfather Gadisan Gaduligos. Nag-Bible study, oh. Inong araw, sumasama pa rin. Kaya ako'y Trinitarian, eh. Medyo na ako, convertin ako sa apostolic Christian. Hindi Juanes. Minimal, kami po ay Trinitarians in manifestation. Ang God the Father, isang Diyos, God the Father, ay nag-manifest as Father, Son, and Holy Ghost. We are Trinitarians in manifestation, not in person. Biblical yan, minimal. Biblical yan, nasa Biblia. Amen. Pagpasok namin, ang mahal na pastora ay dati rin Trinitarian. Ikaso nga, pag siya nagpantalon, kumakatay na kayong paa hanggang dito, baywang. Siya inabutan ng pantalon.
Tanggal. Baka marumi lang. Linaban. Bagong laba, bagong plansa. Sinuot muli. Aba, kumati na naman. Tinanggal ulit. Linaban ulit. Sinuot. Kumati na naman. Ngayon, nangusap ang mga Panginoon. Iyan ay karumal-dumal sa iyo, anak ko. Karumal-dumal. Tinanggal. Hindi na nagpatalon. Dahil sinabi sa Deuteronomy 22 verse 5, ang nagpapatalon na babae, karumal-dumal sa Diyos. Revelation 21 verse 8, ang karumal-dumal ay tapos sa impyerno. Oh, sabihin ng mga pastor na Trinitarian, wala naman siya Old Testament yan ha. Nandoon, my dearest brothers and sisters. Deuteronomy 22 verse 5, ang nagpapatalon na babae, karumal-dumal sa Diyos. Ang babae nagpapantalon ay karumal-dumal, itapon sa impyerno, sabi ng Revelation 21 verse 8. Let's sabi, praise the Lord! Di, pumasok kami mahal. Nandoon ang pastura nila, Trinitarian. Ang hilig pa naman magdamit ng hanggang hita, halos wala na takip. Nagtinginan kami ha. Parang napahiya siya. Ang kanyang topic ng Bible study niya, iniba. Iba kanyang inano, ang kanyang nilagay si Adam and Eve. Si Adam and Eve raw ay walang damit. Wala, hubad raw. Di sabi ko, ba't hindi ka maghubad yan? Hallelujah, praise the Lord! Kaya tinakpan mo yung iyo dahil sagwa. Amen? Lahat mo sabi, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Kawawa naman, nilalang sa buong mundo. Dinadaya ang sarili, nagpadaya. Sa nagtuturo ng 3 piso ng Diyos. Ang nagturo, kawawa talaga, mahilig tayo sa colonial mentality. Dahil puti nagturo, ito nagturo, hindi nila alam. First year high school, nag-drop out, nagtuturo ng 3 persons, ininggan yung buong daigdig. Pero, for 10 years, 15 years, siya nagpapreach ng gospel, nagtuturo na 3 piso ng Diyos. Halos araw-araw, pumunta sa hotel. Sa hotel, ibang babaeng dala. Yung mababang lipad ang dala doon sa hotel. Nahuli ng mga pulis. Kaya nga, napatigil siya sa TV. Ang ngayon na walang membro niya ngayon. Dati-dati, million na membro, ngayon mayroong walang niyatang 1,000. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Glory! Ay, nagpaprinwas na nagpadaya naman ang ating mga kababayan dito, minamahal kababayan. Ako hindi. Galing ko sa Trinitarian. Nakita ko, may himala din. Pero ako'y alipin ng kasalanan. Sa Trinitarian. Nabasa ko. Ang nagtawag sa akin, Diyos mismo. Mga Panginoon, salita sa akin. Nagsalita ang Diyos sa akin. Hallelujah! Ang katotohanan ay baptism in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tingnan mo naman, mali raw ang baptism in Jesus' name. Yung apostolic. Acts 2:38, mali raw. Dahil nasa Matthew 28 verse 19, teach all nations, baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Tingnan mo naman ka. Kaya, read it, thoroughly, study, we have considered the words of the scriptures. Baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. Name, singular. Name, in the name. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa pangalan. Isang pangalan. Pangalan ng Ama. Ano pangalan ng Ama? Ng Anak, ano pangalan? Ano pangalan ng Holy Spirit? May pangalan yan. Dahil kung hindi mo kilala, sino ang Diyos? Wala kang kaligtasan. Amen. May pangalan talaga. Amen. Zechariah chapter 14 verse 9, isa lang ang pangalan ng Diyos. Kindly read it, our beloved Brother Paul. Zacarias, Kapitulo 14, versikulo 9. At ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa, at sa araw na iyon ay magiging ang Panginoon ay isa, at ang kanyang pangalan ay isa. Amen. Let's sabi, praise the Lord. Pangalan. Acts chapter 4 verse 12. There is no name in heaven given among men whereby we must be saved but the name of Jesus. Amen. Let's sabi, praise the Lord. Ang mga pare,
2,000 years ago, huwag kayo mag-react, minamahal mga pare dito. We love one another. Tayo nagkadaya lahat. Minamahal mga pare dito, we love one another. Hindi ko kakikalaban. Ang kalaban ko yung demonyo, turo ng Europa. 2,000 taon nakalipas. Ito turo ay demonic. Deceitful. Lahat mga leader ng reliyon, 2,000 years ago, 400 years ago, ay mga satanik ng mga tao, dinaya ang Pilipinas. Mga killer, mga madirer, mga babaero. Ito nagpako kay Kristo sa cross. John chapter 19 verse 6, mga pare mismo. Hindi kayo minamahal. Yung turo ang kalabang ko, hindi kayo minamahal. Kaya nga tayo nagtuturo, nagkuha ng katotohanan. Ibagay na, bahagi namin natanggap sa mga Panginoon upang lahat tayo pagpapalain at pagbahanan ng buhay ng langga. Acts 2:38, sinabi, repent, every one of you in the name of Jesus. Yung po minamahal, nagtanong yung mga pare na nag-murder kay Kristo. John chapter 19 verse 6. Ang mga pare po, 2,000 years ago, 2,000 taon nakalipas, mga Roman Catholic priest from Rome, dahil under ang buong daigdig, hawak ng Roman Empire, ipinilit ang reliyon nila, Roman Catholicism. Nung ayaw ng mahal Panginoon Hesus, sumunod sa gusto nila, mismo na mga pare na mga Roman Catholic sa Israel ang sumigaw kay Pilato, ipako si Kristo sa cross, ipako si Kristo sa cross. Ang tanong, saan sila ngayon? Ang mga pare na yan ay nasa langit na. Bakit? Naniwala kay Beloved Peter. Sila nagsisi at nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Amen! Nagsisi sila. Amen! Praise the Lord! Kindly, read it. Ang mga gawa, Kapitulo 2, talatang 37-38. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Talatang 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Minamahal, kapag napatawad yung kasalanan, tatanggap ka ng kaloob ng pagaling, ng himala. Pruiba na natanggap mong kaligtasan. Pag nabautismo ka sa pangalan ni Jesus, ang iyong kasalanan ay napatawad, ang karamdaman mo ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Sinabi niya sa mga pare, repent, every one of you in the name of Jesus, for the remission of sins, so that you will receive the gift of the Holy Ghost, gift of healing, gift of salvation, gift of miracles. Kaya dito minamahal, pagkatapos sa krusada, tumanggap ang mga tao sa mahal Panginoon Hesus at nagsisi at nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. 99% lahat ng karamdaman nagsagaling sa pangalan ni Jesus. Nagsagaling lahat sa pangalan ni Jesus. Gagaling makito, magligibat, diabetes, mga AIDS, lahat ng uli ng karamdaman ay gumagaling. Ang mga bakla, ang mga tumboy nagbabago, naging tunay na lalaki ang mga bakla, ang mga tumboy naging tunay ng mga babae, ang mga NP naging tunay ng Kristiyano, ang mga minilip, mga rebelde, pagtanggap kay Kristo, naging mabait na, tunay ng Kristiyano, nagmagmano ng buhay, ng langgang! May kabutihan na tanggap. Bakit natin pairali ating turo na hindi sa Diyos? Kung sa Diyos yan, hindi ka naasa sa paril, kapag ikaw'y magalit, pumaril ka. Sabihin mo, Kristiyano ka. Sabihin mo, Iglesia ka ng Diyos. Pero may paril ka. Kayo mga membro diyan, tingnan mo yung mga nagtuturo na si Kristo hindi Diyos. Pakita may paril yan. Hindi yan mga rang Diyos. Dahil ko sa impirno niya lahat yan. Dahil ko sa impirno niya. Lahat yan, dahil ko sa impirno. Dahil kayo lahat sa impirno. Di po ulit. Bakit po? Hindi salita. Pagpunta niyo rito, makinig kayo sa Ebanghelyo ni Kristo, sa Jesus, Miracle Christian Ministry, may karamdaman ka, gagaling ka. May problema ka, malutas. Hallelujah! Ikaw'y salbahe. Mawala pa kasalbahe mo. Babaero, sugarol, kidnapin, killer, bandirer. Mawala ang iyong pagkamandirer, pagka-killer, pag sa Kristo na sa iyo. Ikaw'y biwag, matakutin, salbahe.
mawala lahat yan, magbabago ka dahil sinabi ng Biblia, therefore, if any man be in Christ, he is in your creature, all things are passed away, behold, all things have become new. Lahat ay bago na kapag ang Kristiyano si Kristo na sa iyo. Lahat mo sabi, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Magbangkit tayo ng ilang sita sa Biblia. Ang bakit natin kumpleto pagbangkit? Ating dinadaya ang mga membro, dinadaya natin ang mahal na Panginoon Jesus, dinadaya natin ang sarili. Sabihin lang, God the Father is the only true God and eternal life. Samantala, wala din sa Biblia, nakalagay sa 1 John chapter 5 verse 20, Jesus Christ is the true God and eternal life. Amen! Hallelujah! Kailan ulit? Hindi pa nakabasa. Kailan? Badirap. Jesus Christ is the true God. Isa lang ang Diyos. Si Kristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen! Amen! Minamahal, pansinin po ninyo, Jesus Christ is the true God and eternal life. Baka sabihin niyo, ibang tinutukoy. God the Father. Alright? Sinabi, siyang buhay. Sa John chapter 14 verse 6, sabi ng mga babait na Panginoon Jesus, sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ako ang buhay. Sinabi sa 1 John chapter 5 verse 20, Jesus Christ is the true God and eternal life. Sino nga buhay? Amen. Siyang Diyos na tunay. Tunay na Diyos buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat mo sabi, praise the Lord. Kindly read it. From the book of 1 John chapter 5 verse 20. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know him that is true. And we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is a true God and eternal life. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Ngayon, gamit naman ng logic, correct thinking. If you believe that Christ is God, and it turns out He's not God, it's not written in the Bible that you'll be penalized in hell. Hindi nagsasabi ang Biblia, kapag naniwala ka sa Kristo Diyos at lumabas na hindi pala Diyos si Kristo, itapong ka sa kadagat-dagat apoy. Wala po dito. Ngunit dito nagsasabi, kapag hindi ka naniwala sa Kristo Diyos, doon ka lalagpak sa kadagat-dagat apoy. Interno. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! So, hinahanap niyo yung katotohanan. Hanapin niyo yung katotohanan sa nangaral Ebanghelyo. Sa ministry na yan. E baka ginagamit ang diablo yan, lahat kayo ay pinagtungo ninyo. Amen! Hallelujah! Kapag-habag naman kayo, huwag kayo magpadaya. Tayo matatalino ah. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Jesus Christ created the heavens and the earth. God the Father is the rock. Deuteronomy chapter 32 verse 4. God the Father is the rock. In 1 Corinthians chapter 10 verse 4, Jesus Christ is the rock. Paano ngayon? Sabi, ay nagtugma. Huwag mo pasundin ang turo ng Biblia sa iyong iniisip at mababaw kang mababaw. Wala kang alam dahil wala kang espiritu ng katotohanan. Jesus is the rock. God the Father is the rock. Kaya isang konklusyon na ang God the Father, siya na katawang tao. Siya si Kristo, bilang tao, si Kristo. Amen! Son of God, hindi kadisan. Ang God the Father, the rock, bumaba. Hindi nagbabago. Dirak din. God the Father, dirak. Nakatawag tao, dirak din. Rak din, rak. Bato, 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 bato. Amen. Let's magsabi, praise the Lord. Dali, dali. Kaya naman, ang Biblia ay kukunti ang iyong alam. Kaya kawawa naman kayo. But ignorance of the law, ignorance of the word of God,
will never excuse you the same. If you have deceived many, all of you will be thrown into hell, where worms died not and fire is never quenched. Amen. Liars go to hell. If I'm telling a lie, I will end up in hell. If I be liar, no signs and wonders, no Jesus Christ will follow me. It will be confirmed. Hindi sasama na ako ng Diyos na mabait. Walang signs and wonders and miracles. Hallelujah! I'll be under the complete mercy of the NPS, the rebels, who are so angry with me. They're so angry, but they hide away from me because they fear me. They're afraid of me, they hide away from me. It's written in the Bible, if you are a righteous man, a man of God, your enemies will hide away from you for fear of you. Dahil sa takot sa'yo, ikaw ay tunay na Kristiyano, matuwid na Kristiyano, ang mga galit sa'yo, nagtatago dahil sa takot sa'yo. Amen! Nasaan yung mga galit sa akin, mga rebelde, nagtatago dahil sa takot sa akin. Amen! Yan, nasa Biblia yan. That is one proof, again, that God is with me. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ito ba'y nakakasama? Nakakabuti. Pag kayo naniwala, ang kapangyarihan, ang Espiritu ng Diyos, that will make you free from the law of sin and death. You can live above the law of sin and death. You are over and above the law of sin and death because you have the Spirit of the living God that will bear fruit. The nine fruit of the Spirit, joy, peace, love, temperance, meekness, goodness, long-suffering, and gentleness, and faithfulness. Against us there is no law. There is no more law for you. The law of sin and death, the natural law of sin and death. And the natural law of death and hell. You're above over this law. Sa ibabaw ka na ng naturalisa, the nature of sin and death. Ikaw sa ibabaw ka na ng kalikasan ng kamatayan at kasalanan. Hindi ka na magkakasala, hindi ka na alipin ng kasalanan, hindi ka na mamatay, akit ka sa langit, hindi ka na daan sa libingan, magwala ka na buhay na wagkan. Amen and amen. Sa Biblia, hindi ka tatabla ng bala. Walang sandata magtaguin laban sa'yo pag ikaw'y matuloy na Kristiyano. Tunay na Kristiyano, walang sandata magtaguin laban sa'yo sa kanadaan. Hindi ka nadaan sa libingan. Akis kalahit, magbabala ng buhay na wagkan. So may kabutihan. Gagaling karamdaman ninyo. Magbabago ka. Wala kang pagkain. Lord, pahingi ng pagkain. Dako. Napakabait ang Diyos. Hallelujah. Nandiyan. Hallelujah. Praise the Lord. Darating. Tunay na tunay. Amen. Let us say praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya lilit. Kalabit ba tanding? Una mga taga-Korinto, Kapitulo 10, versikulo 4. At lahat na nagsisinom ng isang inuminding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsisinom sa batong ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Amen. Hallelujah. Ang bato na yun ay si Kristo. God the Father, sa Deuteronomy 32, verse 4. God the Father ay bato rin. Amen. Let's say, praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Sinabi ng Biblia, minamahal, pag ikaw'y may pananampalataya sa Diyos na buhay, at ikaw'y nag-aayuno, nanalangin ka, 40 dias, 2 buwan, 3 buwan, hindi kumakain, bibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos na wala na maging imposible sa'yo. Think of it, walang imposible sa'yo. Ha? Diyos ang nagsalita, walang imposible sa'yo. Think of it. Oh, walang imposible sa akin. Dahil ako'y nag-fasting ng 40 days, 3 times, 56 days, 1 time, 41 days, 1 time, walang tubig sa araw, 3 months and 3 days, I fasted, 19 days without water and food, 20 days, 10 days, inilang 150 times in 29 years. Grabe ang kapangyarihan nandyan. Walang imposible sa iyo. Minamahal, 1989. Sabi ng Peoples, magkaroon ng lindol na malakas bago matapos sa 1989. Nakalagay sa headline, sa newspapers, headline. Malakas na lindol, 1989. Alright, para malaman na ako'y man of God, na ako'y nagdadala ng katotohanan, ng kabutihan sa mga tao,
Sinabi ko, 1989, Tunnel 4, sa loob ng 6 na buwan, lalagpas 1989, walang lindol papasok sa Metro Manila. Minamahal, pagkatapos ng 6 na buwan, sinabi ko, walang lindol papasok sa Metro Manila. Walang lindol. Sa loob ng 6 na buwan, pagkatapos 6 na buwan, eksakto may kusada kami doon. Kumpleto ang 6 na buwan. Sabi ko, kung maglindol bukas, dahil tapos na pang 6 na buwan, kinabukasan minamahal. Sabi niyo, mapahamak kayo pag naglindol, hindi kayo maniwala sa mga Pinoon. Naglindol kinabukasan, maraming namatay. Kinabukasan, pagkatapos ng 6 na buwan, naglindol. Panahon ng typhoon season. Sabi ko, sa Metro Manila, sa loob ng 8 buwan, walang papasok na bagyo. 1989, walang pumasok na bagyo sa pangalan ni Jesus. Nothing shall be impossible to you if you fast and pray. You have faith in God as big as a grain of mustard seed. See unto that mountain be thou removed, and it shall obey you. Nothing shall be impossible unto you if you fast and pray. He have fasted. I think 80% of my time throughout the period of 29 years, 80% was spent by me in fasting and prayer. The Lord God promises, if you live an austere life, self-abstinence, because you have faith in God, God will impart to you great power from on high. Nothing shall be impossible unto you. Think of it! Nothing shall be impossible to that man. Lead hundreds of millions of aliens, soldiers from other planets, if it's true, they will attack. I will assure you, I will arrest them all in the name of Jesus. I will arrest them all in the name of Jesus. Lead Russia and China attack. If our countrymen will not accept Jesus Christ as their personal Savior, they continue fighting the crusade of Jesus, I will allow Russia and China to conquer our lands. But after 30 days, I will decree they'll all be blinded. I will decree that the Lord God will smite them with blindness. All of them will be arrested in the name of Jesus. They will become all prisoners. For nothing is impossible unto me. You have faith in God. Rebellion in Mindanao. Rebellion in Mindanao is very simple. All the mayors, the governors, congressmen, invite us to have a crusade in your places. Rebellion will be stopped. Terrorism will be stopped in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Glory! Hallelujah! Those are teaching lies and falsehood. See the wheel of prophecy. Here it's written, Jesus is coming. 2 Thessalonians 3:11, 3:1, 4, 3, 3, 3:11, 15. Jesus is coming. God is coming. One God. Doon naman yung malakalaga dito. One God. Ito, wheel of prophecy. Jesus is coming. God is coming. Jesus the rock. God the rock. God the creator. Jesus the creator. God the Redeemer and Savior. Jesus Redeemer and Savior. Maraming mga sitas na Jesus Christ, mga Panginoon Jesus ay Savior and Redeemer. Ang God the Father sa Old Testament ay Redeemer and Savior. Marami pong sitas. Dito minamahal, Jesus, first and last. Sa New Testament ay Jesus Christ, the first and the last. Sa Old Testament, God, the first and the last. Maraming sitas. Dahil ang Diyos ay nakatawang tao, siya rin yun. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya, Jesus Christ, the first and the last, bagaman sinabi sa Old Testament, God the Father is the first and the last.
maraming sitas. Sa New Testament, Jesus Christ, the first and the last, maraming sitas. Bakit? Dahil ang Diyos, Dama, ay nagkatawang tao. Amen! Praise the Lord! Dito minamahal, Jesus the King sa New Testament. Sa Old Testament, God the King. Maraming sitas, God the King. God the Father is the King in the Old Testament. Sa New Testament, Jesus Christ is God the King. He's King. Amen? Jesus the King. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil ang Diyos ay nagkatawang tao. God the Shepherd. God the Father sa Old Testament ay Shepherd. Amen? Sa New Testament, Jesus Christ the Shepherd. Amen? Praise the Lord. Di maliwanag? Mahal, i-focus po natin ito para makita po ninyo at kopyahin ninyo yung mga sitas. Tandiyan po mga sitas. Mayroon. Yan minamahal, kitang-kita nyo ang katotohanan. Para hindi ka madaya ng mga nadaya. Elma, hindi tayo masisi sila eh. Nadaya lang ng demonyo. Sila ang nadaya. Kaya walang kabutihan magagawa. Kaya ikaw, you are still entangled with the cares of the world. You are carnal. You succumb to the whims and caprices of the devil. You're not living a holy life. You have the power to resist the devil. Sunod-sunod ka sa Diablo. Anong inject ng Diablo? Sunod ka roon. Pwede lang magpantalon dahil maganda. Gusto ng Diyos maganda, nagpantalon. Basahin mo sa Biblia, ang babae nagpapantalon ay karumal-dumal, itapon sa impyerno. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ito ay hindi lang salita. Pag nakadalo na, mga 2 months, 3 months, nakapantalon sa amin, di aming panalanginan, ayaw gumaling. Sister, sabi mo na Panginoon sa Biblia, karumal-dumal na nagpapantalon. Mangako ka ba na tanggalin mo pantalon mo, palitan ng palda? Opo. Pag panalangin namin, gumagaling na. Tingnan mo. Amen? Amen. Praise the Lord. Dahil ang kiramdaman ay bunga ng kasalanan. Amen? Mark chapter 2, verse 3. 5 minutes na lang, minamahal. Paano yan? Kaya dumalo na lang sa krusada na December 31. Ibig nyo ng langit. Ayaw ng impyerno. Dumalo ko sa krusada sa December 31. Doon sa Lunita. Sa Lunita Park. Ibig nyo maligtas kami ng Diablo. Sa mga hold-upper, mga kidnapper, mga rapers, sa mga murderer. Dumalo kayo sa krusada. Magpaputis sa pangalan ni Jesus. Ibig nyo ng langit, ayaw ng impyerno, dumalo kayo sa krusada. December 31. Ibig nyo maging tunay na anak ng Diyos, Kristiyano. Pag manalangin ka, tingin ka, dumalo kayo sa krusada, tanggapin ang buhay. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Ano naman? You need the Spirit of the living God to become a child of God. We love you so much, but our dear Jesus loves you more. He suffered and died for you in Calvary to give you eternal life. Hindi lang buhay sa piling ng Diyos, pagpapala, lahat. Sinabi niya, my beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen and amen. Praise the Lord. Attend, repent, and be baptized in the name of Jesus. Your incurable sickness and disease will be healed. The Lord God will bless you abundantly. As we sing the song, allow this Jesus to enter your hearts. The love of God abounds in me. I'm so glad He sent me. He died for me. He died for me. And on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love.
hearts. Oh, dear Jesus, with your hearts, become a child of God, a temple of God. Dear the Lord Jesus, you want Him as your Savior. See, dear Jesus, I need you. I believe in the English gospel. I repent for my sins. I wish the Lord forgive my sins and save me and my loved ones. The Lord, I pray. In the name of Jesus. Hallelujah. I believe in Thee. I love you, my dear Jesus. I need you, Lord. I need you, my dear Jesus. Come into my heart, my dear Jesus. Minamahal kayo lahat sa television. Sa mga bahay ninyo, in your homes, sa spirit television. Minamahal kayo lahat sa mga television. Sabi po rin naman, minamahal sa mga kayo, mahal na Panginoon. Tinatanggap kita aking sarili na kapagligtas. Ako'y nanampalataya sa iyo. Patawad mo ko, mahal na Panginoon, sa aking magkasalanan. Ibig kong maging tunay na Kristiyano, anak ng Diyos na kapagmano ng buhay na walang hanggan. Mahal na Panginoon, iligtas mo ba ako sa po naging mamahal sa buhay sa pangalan ni Jesus. Yes, Father, dearest and beloved Father, dearest Jesus, have mercy upon thee. Make them real Christians by heart and deed and truth and irresolute in their life. Impart unto them thy sweet Holy Spirit, the fruit of the Spirit. Make them of the Spirit, the Lord God, the love of God, the fear of God, written in thee. I pray in the name of Jesus, please forgive our sins, I pray. In the name of dearest Jesus, amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. My dear fellow countrymen, if you believe, that's your name is cleansed. Whatever sicknesses you have, cast it out in the name of Jesus. Kayo lahat minamahal, may karamdaman sa mga bahay ninyo, may cancer, leukemia, diabetes. Gagaling kayo mga 80% pagdalaw niyo sa Kirin Afghanistan. Sa Lunita Park, Disyembre 31, linggo yan minamahal. Lahat ng karamdaman niyo gagaling sa pangalan ni Jesus. Maging anak ka ng Diyos na pagmana ng buhay na walang hanggan. Sumulkis panalangin ng mahal, mahal na Panginoon Jesus, ang kinalampalataya sa iyo, tinatanggap kita aking salita kapaligtas. Mahal na Panginoon, patawarin mo ba ako sa aking makasalanan? Ibig ko maging tunay na Kristiyano, anak ng Diyos, iligtas mo ba ako sa punong mamahal sa buhay sa pangalan ni Jesus. Yes, Father, there's the name of Jesus. I wish the Lord forgive their sins, make them real Christians by heart and deed and truth, and their sweet life. Father, this I pray, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. That's your baby scream sa Kristo. Palayasin ang demonyo ng karamdaman ng cancer, leukemia, diabetes, AIDS, ketone, goiter, heart disease, demons, hernia, ulcer, demons, ulcer, bigay komunista, sabi yung demonyo ng komunismo, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Demonyo pagkatumboy, pagkabakla, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. All kinds of demons, demons of poverty, sickness and disease, cast out, be healed in Jesus' name. Problems are solved in the name of Jesus. Cast out demons in the field, the sickness and disease, cast out, be healed in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Lahat po kasabahin ninyo, sabi po ninyo, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Minamahal. Lahat po, minamahal. Dumadalo sa aming krusada. Naniwala, lahat gumagaling. Dumadalo, 50,000, 100,000, lahat po'y gumagaling. Kung lahat naniwala sa pangalan ni Jesus. Pruiba lamang yan na ikaw'y akit sa langit, magmamana ng buhay na hanggan. Natanggap ang Espiritu ng Diyos. Pag natanggap ang Espiritu ng Diyos, gagaling karamdaman mo. Magpalayas ka ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Demons are subject unto you in the name of Jesus. But do not rejoice. Huwag ka dahil lahat ng Kristiyano may Kristo, magpalayas ng demonyo, may kapangyarihan sila. May buhay, may kapangyarihan. Mayroon sa buhay sa pilihan sa langit, mayroon sa kapangyarihan magpalayas ng demonyo. Sabi naman ng Panginoon Jesus, huwag ka matuwad yan. May kapangyarihan ka magpalayas ng demonyo sa kanyang pangalan. Rather rejoice. Patuwa ka ng pangalan niyo na kasulat sa aklat ng buhay sa kaligtahan. Amen. My dear fellow countrymen, we love you so much. Patawad din Jesus. Love you more. Our beloved pastora, my dearest wife. Maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Inyo po ang panglingkod ay muling naganyaya. Huwag po niyong kaligtaan ng ating mga regular services na ito po ay
dinadala po at ating idinaraos sa may Cunita Astrodome. Araw po ito ng Linggo, alas 7 hanggang alas 12 ng tanghali, mga minamahal. Sundan po ito ng araw ng Huwebes, alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Mayroon din po tayong overnight prayer, araw po ito ng Biyernes, mga minamahal. Kami po nag-anyaya, huwag pong kaligtaan, sapat napakahalaga po na inyo pong masabaybayan ang pagtuturo patungkol po sa inyong kaligtasan, na ito po ay ating mapapakinggan mula sa ating minamahal na mga ngaral, ang ating mahal na Evangelista Wilde Estrada Almeda, sampu po natin mga ordained preachers sa ministeryong ito. God bless you, brethren. We love you in the Lord. Amen. Showers down, warm as the morning you shine. Lord, your love its charm, each fingerprint, each smile, to